Dear Diary, eto nga pala ang another visit namin ni Easy sa Vietnam. Nakakita kasi kami ng mga murang tickets, kaya binook na namin agad. Medyo na late pa nga yung eroplano namin dyan. Sabi, galing daw kasi ito sa Perth. Kaya naman pala, kasi lagi naman talagang nauuna ang Perth. Anyway, we landed at Manila at nagkaroon kami ng mahabang layover. Kaya binisita muna namin yung ibang secretarians. And then, when we get back to the airport, nanibago kami kasi sobrang bilis lang ng process. And after more than 2 hours flight, we finally arrived at Ho Chi Minh. This time, ang southern part naman ng Vietnam ang ipapakita namin sa inyo. Yung promo kasi na nakita namin ay sa Ho Chi Minh ng baba, o mas kilala sa pangalan na Saigon. Did you know that Ho Chi Minh is a person? It was Saigon before because that's the original name of their city. But then, during the war, it was Ho Chi Minh who fought for the city, so they named it after him. And now he has a big monument at the center of their city. Gusto ko tequila! Pagkalabas namin ng airport, pumunta kami agad sa sakay ng sleeper bus and we traveled 3 hours para marating ang isla ng Muine. It is far from the city and far from the noise, just like the way we wanted. Actually, hindi talaga namin kilala ang lugar na to. But when I was searching kung anong magandang gawin sa Ho Chi Minh, nakita ko na shopping, cafes, historical museum, at iba pa ang mga attractions neto. At medyo hindi ko trip yung mga ganun. Mas gusto ko kasi talaga yung nature vibe. Kaya sa katagalan ng paghahanap ng magandang activities, Google suggested me Sentara Muine, a 5-star hotel and resort accommodation. May maganda at very peaceful na vibe. Pero alam nyo ba kung paano ako na-convince na i-book ang lugar na ito? Nung makita ko kung gano'ng kamura ang price nila. Grabe. Parang alam mo yung na-scam ka sa sobrang mura. Tapos, ang ganda ng lugar. At 5-star pa. Anyway, eto nga pala ang kwarto namin. A bungalow with queen-size bed. Modern classic vibe. Ganun yung feeling mismo. Malawak at maganda din ang bathroom nila. Tapos mamaya, makikita nyo sa labas na very farmhouse naman yung dating niya. Pumasyal din naman kami ng Ho Chi Minh. Pero ginawa na namin ito sa last day namin. Para diretso na din kami ng airport. Inuna talaga namin itong Muine. Guys, this is very underrated na lugar. Pang pamilya, pang solo, pang friends, or bahala na kayo. Basta kung gusto nyong i-meet yung luxury and serenity, eto yun mismo. And yet, very affordable. Anyway, inakyat namin yung tower nila at sobrang ganda ng view sa taas. Gusto niyo pa bang malaman kung anong meron sa resort na ito? Tingnan niyo sila sa Agoda, sa Google, at sa mismong Facebook page nila. Meron silang Lost World Theme Park, iba't ibang restaurants, water park, at ang napakaganda nilang infinity pool. Sumakay nga pala kami ng buggy dyan at pumunta kami sa kanilang international dining. Since whole night na yung travel namin ni AC, extreme na din yung gutom namin. European naman yung vibe ng restaurant nila. Masarap yung mga pagkain, hindi naman ganun kamahal pero hindi din siya ganun kamura. Pero kung gusto nyo talaga makamura, ang daming masasarap na kainan sa labas lang ng resort na ito. Pagkatapos namin kumain, bumalik na kami agad sa room at nagpahinga saglit dahil mamaya magna-night swimming kami ni AC. Ang ganda ng veranda, no? Gumabi na nga at pumunta na kami sa pool area nila. We were very surprised kung gaano ito kaganda at kalawak at ang malala pa. Yung bar nila ay nasa gitna mismo ng swimming pool. Kaya pwede kang mag-swim and drink. Basta moderate lang ha. Alam nyo ba, isa sa kinaganda nito, since weekday kami pumunta dyan, hindi crowded at solo namin yung swimming pool. Kaya sinulit na namin ni AC. Madami nga palang swimming pools dyan, pero itong infinity pool nila ang natatanging open paggabi. Ang ganda ng view, no? May city lights at party lights naman sa bar nila. Pagkatapos naming mag-swimming, bumalik naman kami sa restaurant nila. This time, sa labas kami umupo. Ang ganda ng timing kasi may pa-fire dance sila sa labas. Isipin nyo, kumakain kayo, tapos may ganitong entertainment. O diba, sulit? Alam nyo bang mga Pinoy sila? Kaya naman pala world class yung talent nila eh. Nakabanding din namin sila later on at ang saya nilang kasama. Sinama nila kami dun sa mga masasarap na kainan sa labas. Pho nga pala yung in-order namin dyan. Kakaiba yung pho nila kasi parang hot pot style, yung ikaw yung magtitimpla at maglalagay ng karne at kulay. Masarap naman siya. Kakaiba yung lasa. Tapos may mga magagaling pa na performer sa harap. Sobrang saya. Day 1 pa lang yan ha. Pero ang dami na naming favorite moments ni AC. Sumama pa nga kami sa audience participation. Hindi na kami nagdalawang isip. Kasi kako, minsan mo lang ma-experience yung ganyan. Nakakatakot siyang gawin. Pero masaya naman. At marami pa kayong aabangan sa mga susunod na episode. Thanks for watching!